Sa loob lamang ng isang gabi, nilamon ng matinding trahedya ang buong pamilyang ito. Ang kanilang munting anak na babae ay dinukot, ang ama ay pinagtataga hanggang mamatay sa mismong bahay, at ang buntis na ina ay walang awang nilaslas ang lalamunan. Ang dating masaya at mapayapang tahanan ay biglang napuno ng dugo, takot, at pagkawasak. Ang akala ng lahat ay makakatakas ang mga salarin sa kanilang kasalanan, ngunit nagkamali sila. Samahan ninyo ang Filipino movie recap sa isang matindi at madugong kwento ng paghihiganti. Sa isang kulungan sa France, may isang bilanggo na nagngangalang Jackson, isang Frenchman na may lahing North African, na kasalukuyang nagsisilbi ng kanyang sentensya sa mahigpit na Freshness Prison. Bago siya napasok sa mundo ng krimen, isa siyang tauhan ng isang underground syndicate na sangkot sa bentahan ng droga at iba pang ilegal na gawain. Ngunit matapos siyang maaresto, tila tuluyan na siyang nagsisi. Namuhay siya ng disiplinado, umiwas sa anumang gulo, at hindi nakikisali sa mga away sa loob ng kulungan. Dahil sa kanyang magandang asal, itinuring siyang huwarang bilanggo at nabigyan ng conditional release, kung saan maaari siyang magtrabaho sa labas tuwing araw, ngunit kailangang bumalik sa kulungan pagsapit ng gabi. Ngunit pagkalabas pa lamang niya ng prison gate, agad siyang hinarang ng mga tauhan ng dati niyang amo, na pilit siyang pinapabalik sa dati niyang buhay. Mariing tinanggihan ni Jackson ang alok at malinaw niyang ipinakitang wala na siyang balak bumalik sa mundo ng krimen. Kalaunan, naitalaga siyang magtrabaho sa isang maalikabok na construction site, isang mabigat na trabaho na nagsilbing unang hakbang sa kanyang bagong buhay. Tahimik lamang siyang nagtatrabaho, umiiwas sa gulo, at ginagawa ang lahat upang maituwid ang mga pagkakamaling nagawa niya noon. Gayunpaman, ayaw siyang pakawalan ng kanyang nakaraan. Isang araw, habang pauwi na siya mula sa trabaho, muli siyang hinarang ng dati niyang grupo at pilit siyang pinapabalik sa kanilang organisasyon. Muli siyang tumanggi, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi na sila umatras. Para sa kanila, si Jackson ay isang mahalagang tauhan na hindi basta-basta maaaring mawala. Dahil dito, hinabol nila siya hanggang sa loob ng construction site. Sa gitna ng habulan, naabutan si Jackson ng isa sa mga lalaki at agad siyang inatake. Sa desperadong sandali ng pagtatanggol sa sarili, mabilis na nag-counter si Jackson, dahilan upang mawalan ng balanse ang kanyang kalaban at mahulog mula sa mataas na palapag ng gusali. Agad na namatay ang lalaki, ngunit ang pagkamatay na iyon ay hindi lamang isang simpleng aksidente. Ang pagkamatay ng lalaking yun ay tila naging panibagong sentensya na nakabitin sa ulo ni Jackson. Kaya sa halip na bumalik sa kulungan at harapin ang mas mabigat na parusa, mas pinili niyang tumakas upang iligtas ang sarili. Agad niyang nilisan ang France at nagtungo sa Thailand, isang banyagang bansa kung saan umaasa siyang mawawala ang lahat ng bakas ng kanyang nakaraan. Doon, gumamit siya ng bagong pagkakakilanlan bilang si Jack, at namuhay ng tahimik. Tinanggap niya ang kung ano-anong mabibigat na trabaho para lamang mabuhay, mula sa pagbubuhat ng mga kargamento sa pantalan hanggang sa pagiging isang construction worker. Sa gitna ng payapang pamumuhay, nakilala niya si Grace, isang mabait at masipag na Thai, na nagtatrabaho sa isang maliit na karinderya. Meron itong 8 taong gulang na anak na babae na nagngangalang Lily, na matalino at napakabait. Naging isang masayang pamilya silang tatlo, at nang mabuntis si Grace sa kanilang magiging anak, lalo pang naging determinado si Jack na mamuhay ng marangal. Tuwing madaling araw, nangingisda siya kasama ang mga lokal na mangingisda, pagkatapos ay nagmamadaling bumalik upang alagaan ang kanyang pamilya, bago dumiretso sa airport upang magtrabaho bilang baggage handler. Pagsapit ng gabi, kapag may natitira pa siyang lakas at oras, dumadaan si Jack sa isang Muay Thai gym. Hindi siya naroon upang makipag-away, kundi upang magsanay para mailabas ang kanyang mga iniisip, at pigilan ang sarili na muling bumalik sa madilim niyang nakaraan. Ang bawat araw niya ay punong-puno ng trabaho at responsibilidad, dahil ayaw na niyang masayang ang kahit isang segundo sa buhay na matagal na niyang tinalikuran. Ang kanyang pamilya ang naging sandigan niya, at ang pagmamahal niya kay Grace ang nagsilbing liwanag na unti-unting nagtaboy sa lahat ng dilim sa kanyang puso. Magkasama nilang pinangarap na balang araw ay magkaroon ng sariling lupain sa tabing dagat, at magtayo roon ng sarili nilang maliit na karinderya. Upang matupad ang pangarap na yun, halos hindi na sila nagpapahinga, at masinop na iniipon ang bawat sentimo ng kanilang kinikita. Nang dumating ang araw na makukuha na nila ang lupa, nagtungo sila sa tanggapan ng lokal na pamahalaan upang ilipat sa kanilang pangalan ang titulo ng lupa at bayaran ang natitirang halaga. Nang ang akala nila ay sa wakas ay makukuha na nila ang kanilang pinapangarap na kinabukasan,
bigla silang binagsakan ng napakasakit na balita. Nagbago ang isip ng may-ari ng lupa matapos itong alukin ng mas mataas na presyo ng ibang buyer. Sa isang iglap, gumuho ang lahat ng kanilang pagod, pag-asa, at mga pangarap. Lubhang nasaktan si Grace dahil inilaan niya ang lahat ng kanyang pag-asa para sa lupang yun, at nang makita ni Jack ang lungkot na unti-unting bumabalot sa kanyang asawa, hindi na niya ito natiis. Dahil hindi niya matanggap ang nangyari, humingi si Jack ng tulong sa isang matandang kakilala ng pamilya na si Uncle Frank, upang alamin kung sino ang umagaw sa lupang matagal nilang pinaghirapan. Ngunit nang marinig niya ang pangalan ng taong nasa likod nito, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lalaki ay si Victor, isang mayaman at makapangyarihang negosyante na kilala sa industriya ng real estate. Ngunit sa likod ng kanyang malinis na imahe, isa talaga siyang kilabot na drug kingpin. Hindi lamang ang lupain ni Jack ang inagaw niya, kundi unti-unti na rin niyang kinakamkam ang halos buong baybayin sa lugar. Sa tulong ni Uncle Frank, nagkaroon ng pagkakataon si Jack na harapin si Victor ng personal. Ngunit imbes na mabigla, tila natutuwa pa ang lalaki at pinagtawanan si Jack nang malaman niyang ipinangalan niya ang lupa sa kanyang asawa. Para kay Victor, isa lamang si Jack sa napakaraming dayuhang naloko ng isang Thai na babae at iniwang walang-wala. Nang marinig ang lalaki na iniinsulto ang kanyang asawa, nag-init ang ulo ni Jack. Gusto niyang suntukin si Victor sa mukha, ngunit pinigilan niya ang sarili alang-alang sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, nagbago ang tono ni Victor at sinabi niyang wala siyang ibinibigay ng libre. Hindi pera ang kailangan niya, kundi serbisyo. Dahil alam niyang nagtatrabaho si Jack sa paliparan, inutusan niya itong magpuslit ng isang kargamento. Kapag nagtagumpay siya, ibabalik niya ang lupang nawala kay Jack at bibigyan pa siya ng bonus na mahigit $30,000. Noong una, mariing tumanggi si Jack. Bilang dating miyembro ng isang sindikato, alam niyang walang mabuting maidudulot ang trabahong ipinapagawa ni Victor. Ngunit biglang binanggit ni Victor ang tunay niyang pangalan, ang pangalang matagal na niyang ibinaon sa nakaraan at inakalang wala ng ibang nakakaalam. Doon na na-realize ni Jack na na-expose na ang kanyang pagkakakilanlan. Kapag tumanggi siya, anumang oras ay maaari siyang isumbong ni Victor sa mga awtoridad. Dahil wala na siyang ibang mapagpipilian, kinabukasan ay nagtungo siya sa itinakdang tagpuan upang kunin ang ipapapuslit na kargamento. Iniabot sa kanya ni Victor ang isang briefcase na may lamang ilang ordinaryong estatwa, ngunit nakatago sa loob ng mga ito ang ilang mga kontrabando. Ang tanging misyon ni Jack ay maipuslit ang briefcase sa security checkpoint ng airport. Hindi na ito bago kay Jack dahil dati na rin siyang gumawa ng ganitong operasyon noong nasa sindikato pa siya. Ngunit ngayon, iba na ang sitwasyon. May pamilya na siyang dapat protektahan, at ayaw niyang sirain ang bagong buhay na matagal niyang binuo. Nang makalusot siya sa unang checkpoint ng walang problema, bahagya siyang nakahinga ng maluwag. Ngunit pagdating sa ikalawang checkpoint, napansin niya ang isang lalaking nakauniporme ng security. Nang tingnan niya ito ng mabuti, na-realize niyang isa siyang tauhan ni Victor na nagpapanggap lamang. Bago pa siya makakilos, biglang dumating ang tunay na mga airport security at mabilis na dinakip ang impostor. Sa harap ngayon ni Jack ay hindi lamang isang malaking grupo ng mga security personnel, kundi pati mga asong sinanay upang makasinghot ng kontrabando anumang oras. Alam niyang kapag natuklasan ang laman ng briefcase, wala na siyang paraan upang makatakas. Sa isang iglap, itinapon niya ang briefcase at agad na tumakbo. Humarurot siya papasok sa masukal na kagubatan, mabilis na lumusot sa pagitan ng mga puno, bago tuluyang nagtago sa ilalim ng isang kanal. Nang makitang wala na ang mga awtoridad sa paligid, nagmamadali siyang umuwi upang gisingin sina Grace at Lily, at tumakas habang may pagkakataon pa. Ngunit paglabas pa lamang nila ng bahay, mas nakakatakot na panganib ang sumalubong sa kanila. Nandoon na ang mga tauhan ni Victor, kasama ang napakaraming armadong lalaki upang pagbayarin si Jack sa pagkasira ng kanilang plano. Alam ni Jack na halos wala na siyang pag-asang makatakas, ngunit bilang dating gangster na bihasa sa pakikipaglaban, wala na siyang ibang pagpipilian kundi lumaban hanggang sa huling hininga. Habang busy siya sa pakikipagsuntukan, biglang dinakip ng isa sa mga tauhan ni Victor ang kanyang anak at kinaladkad ito palabas. Nagpumiglas si Jack upang iligtas siya, ngunit isang malakas na taga ang tumama sa kanyang ulo. Walang magawa si Grace kundi panoorin ang lahat, dahil bilang isang buntis, wala siyang kakayahang pigilan ang mga salarin. Ngunit hindi pa roon nagtapos ang kalupitan ng mga ito. Kinaladkad nila si Grace palabas ng bahay at walang awang hiniwa ang kanyang lalamunan na parang isang hayop na kinakatay.
Hinayaan nila itong mawalan ng dugo hanggang sa tuluyan siyang mawalan ng buhay. Upang burahin ang lahat ng ebidensya, binuhusan nila ng gasolina ang buong bahay at saka ito sinilaban. Si Victor mismo ang nagsindi ng apoy, at nang lamunin na ng apoy ang bahay, tuluyan na silang umalis ng kanyang mga tauhan. Habang unti-unting nilalamon ng apoy ang kanilang tahanan, ang tanging nagawa ni Jack at Grace ay tingnan ang bawat isa sa huling pagkakataon. Puno ng sakit at panghihinayang ang kanilang mga mata, ngunit hindi na nila nagawang magpaalam sa isa't isa. Makalipas lamang ang ilang minuto, isang lalaki ang lumitaw sa gitna ng naglalagablab na apoy, at lumalabas na siya si Uncle Hank. Agad niyang hinila palabas si Jack mula sa nasusunog na bahay at itinulak ito sa kanal na may tubig sa likuran. Naligtas man si Jack, 2 linggo siyang nanatiling walang malay. Pagmulat ng kanyang mga mata, ang unang pumasok sa kanyang isip ay ang malagim na pagkamatay ng kanyang pamilya. Sa isang iglap, nagliyab ang kanyang galit at kagustuhang maghiganti. Gusto niyang hanapin at patayin ang lahat ng sumira sa kanyang buhay, ngunit pinigilan siya ni Hank. Ipinaalala nito na ang paghihiganti ay magdadala lamang ng mas maraming sakit, at sa ngayon ay naniniwala ang lahat, pati ang mga pulis, na patay na si Jack. Nabura na ang kanyang pagkakakilanlan, at yun na ang perpektong pagkakataon upang tuluyan siyang maglaho at magsimulang muli. Gayunpaman, hindi kayang kalimutan ni Jack ang nangyari. Pinuntahan niya si Frank, ang may-ari ng karinderyang pinagtatrabahuhan noon ni Grace at isa sa pinaka-close na kaibigan ng kanilang pamilya. Pagdating doon, sinubukan din siyang pigilan ni Frank. Ipinaalala nito na sa paningin ng lahat ay patay na si Jack, kaya wala nang hahabol sa kanya, at mas mabuti kung magsisimula na lamang siya ng bagong buhay sa isang tahimik na lugar. Ngunit para kay Jack, wala nang saysay ang kahit anong payo. Sa loob lamang ng isang gabi, nawala ang kanyang asawa, ang kanyang mga anak, at ang tahanang minsang naging simbolo ng kanilang kaligayahan. Binaliwala niya ang lahat ng babala at naglakbay ng mag-isa upang hanapin ang hustisyang ipinagkait sa kanyang pamilya. Sa huli, naalala ni Jack ang isang maliit na karinderyang minsan nilang pinagsaluhan ni Victor. Binalikan ni Jack ang karinderya at kinausap ang babaeng dati nilang binilhan ng pagkain. Noong una, nanginginig ito sa takot at tumangging magsalita dahil nangangamba siyang babalikan siya ng mga tauhan ni Victor. Ngunit nang makita niya ang matinding sakit at galit sa mga mata ni Jack, napilitan siyang ibigay ang napakahalagang impormasyon. Gamit ang impormasyong yun, sumakay si Jack sa kanyang lumang motorsiklo at nilakbay ang mga lansangan sa kalaliman ng gabi. Dumaan siya sa mga lugar na pugad ng kriminalidad, mga pulang ilaw ng mga bahay aliwan, at mga taong nabubuhay sa gilid ng batas. Habang nagtatanong siya sa isang grupo ng mga babaeng nagbebenta ng aliw, hindi inaasahang nakakuha siya ng napakahalagang impormasyon. Mga biktima rin pala sila ni Vince, ang tapat na kanang kamay ni Victor. Dahil sa matinding galit at sama ng loob, agad nilang itinuro kay Jack ang pinagtataguan ni Vince, umaasang darating din ang araw ng kanyang kaparusahan. Sinundan ni Jack ang kanilang direksyon, hanggang sa marating niya ang isang marangyang mansyon na nakatayo sa liblib na bahagi ng lungsod. Sa mga oras na yun, busy ang mga tao roon sa isang magarbong inuman, kaya naging madali para kay Jack na makapasok ng palihim. Tahimik siyang gumapang sa loob ng villa, dumaan sa pasilyong amoy pabango at alak, hanggang sa makaharap niya ang isang babaeng assassin, ang mismong babaeng nakibahagi sa pagpatay sa kanyang pamilya at siyang kumaladkad sa kanyang anak noong gabing gumuho ang kanyang buhay. Walang awa ang babaeng assassin, ngunit wala siyang laban sa galit ng isang amang nawalan ng anak. Pagkatapos nito, pumasok siya sa mas malalim na parte ng mansyon, ngunit hindi nagtagal ay natuklasan din ang kanyang presensya. Biglang nagsulputan ang mga tauhan ni Victor mula sa iba't ibang silid, ngunit sa mga sandaling yun, si Jack ay tila naging isang naglalakad na sandata ng kamatayan. Sa huli, si Vince na lamang ang natitirang nakatayo. Nanginginig siya habang nakatitig sa lalaking tila nakabalik mula sa impyerno, na ang mga mata ay puno ng puot at dalamhati. Nang itinutok ni Jack ang baril sa kanyang noo, nagmakaawa si Vince na patawarin siya, at sa takot ay napilitan siyang ibunyag ang isang nakakagulat na katotohanan, buhay pa ang anak ni Jack. Gayunpaman, hindi yun sapat upang palambutin ang puso ni Jack. Pagkatapos marinig ang lahat, agad niyang kinalabit ang gatilyo at tuluyang tinapos ang buhay ni Vince. Bagamat patay na ang isa sa mga pangunahing salarin, alam ni Jack na nagsisimula pa lamang ang tunay niyang misyon. Lumabas siya upang hanapin ang mga babaeng tumulong sa kanya, ipinakita ang larawan ng kanyang anak, at nagtanong kung may alam pa sila.
Sa takot na madamay, mahinahon nilang sinabi na kung gusto niyang mahanap ang mga ganoong bata, kailangan niyang pumunta sa Bangkok, kung saan matatagpuan ang kilalang cowboy nightclub. Batay sa impormasyong kanyang nakuha, agad na bumalik si Jack kay Hank, ang lalaking nagligtas sa kanyang buhay. Nang marinig ni Hank na buhay pa ang anak ni Jack at determinado siyang pumunta sa Bangkok upang iligtas siya anuman ang mangyari, bakas sa kanyang mukha ang pag-aalala. Nang walang sinasabi, tahimik niyang inilabas ang isang espada at isang agimat, saka iniabot ang mga ito kay Jack bilang simbolo ng kanyang tiwala at pananalig. Pagkatapos nito, pinuntahan nila si Frank, umaasang makakahanap ng isa pang kakampi, ngunit huli na ang lahat dahil nabalitaan na ni Frank ang pagkamatay ni Vince sa kamay ni Jack. Alam ng matanda na hindi palalampasin ni Victor ang nangyari at tiyak na gaganti ito. Upang hindi madamay, ipinagbili niya ang kanyang karinderya at nagtungo sa timog upang magtago pansamantala. Sa kabila nito, hindi umatras sina Jack at Uncle Hank. Agad silang bumiyahe patungong Bangkok at nagtungo sa cowboy nightclub na nagsisilbing tagong operasyon ni Victor. Pagpasok pa lamang ni Jack sa loob, agad siyang napansin ng bugaw at ng mga babaeng naroon. Inakala ng bugaw na isa siyang mayamang customer kaya nagmamadali itong lumapit at inalok siya ng iba't ibang espesyal na serbisyo, ngunit umiling lamang si Jack. Nang inakalang may iba itong gusto, masigla siyang dinala ng bugaw sa isang pribadong silid, walang kamalay-malay na may mas malaki pala itong pakay sa lugar na yon. Pagkapasok pa lamang nila sa pribadong silid, mabilis na sinunggaban ni Jack ang bugaw sa leeg at pininito ng malakas sa pader, habang tinatanong kung nasaan si Victor. Ngunit bago pa man ito makasagot, biglang sumugod mula sa likuran ang isang malaking bouncer. Nakapagpatama ito ng isang suntok, ngunit madali din siyang na-counter ni Jack. Pagkatapos ay dinampot ni Jack ang isang pool cue, binali ito sa dalawa, at itinutok ang matulis na dulo nito sa lalamunan ng bugaw. Sa tindi ng takot na dulot ng malamig na tingin ni Jack, wala na itong nagawa kundi isiwalat ang pinagtataguan ni Victor. Pagkatapos makuha ang impormasyon, agad na sumakay sina Jack at Hank sa isang bangka patungo sa pinagtataguan ni Victor. Ang destinasyon nila ay isang seafood processing factory sa tabing dagat, na mukhang ordinaryong pabrika sa labas ngunit nagsisilbi talagang taguan ng sindikato. Pagkalapag pa lamang nila sa dalampasigan, sinalubong sila ng ilang armadong lalaki na may mahahabang itak. Upang mailihis ang kanilang atensyon, kusang hinarap ni Hank ang mga ito, habang si Jack naman ay palihim na umikot sa likuran na bahagi ng pabrika. May ilang tauhang humarang sa kanya, ngunit tig-iisang suntok lamang ang kailangan ni Jack upang patumbahin ang bawat isa sa kanila. Habang papasok sa loob ng pabrika, napansin ni Jack ang mga manggagawang busy sa kanilang trabaho. Inilabas niya ang larawan ng kanyang anak at isa-isa silang tinanong, ngunit walang ni isa sa kanila ang may alam sa kanyang hinahanap. Habang nag-iisip ng susunod na hakbang, isang batang babae ang lihim na lumapit at mahinahong sinabing sumunod sa kanya. Bitbit nito ang isang palanggana ng hipon habang papunta sa isang lugar na mahigpit na ipinagbabawal sa mga ordinaryong empleyado. Mula sa labas ng silid, sumilip si Jack sa salaming bintana, at nasaksihan ng isang eksenang tila mula sa impyerno. Kung ang harapang bahagi ng gusali ay isang normal na pabrika, ang silid na yun naman ang tunay na pugad ng sindikato. Doon nila pinipilit ang mga batang babae na magtrabaho ng ilegal, at ipinasisiksik ang mga pakete ng droga sa loob ng mga hipon upang maipuslit ang mga ito. Nang makitang dalawang gwardya lamang ang nagbabantay, kumilos si Jack na parang kidlat. Kaagad niyang pinalaya ang mga batang babae at tinanong ang batang gumabay sa kanya kung nasaan ang kanyang anak. Sinabi nitong ilang araw na ang nakalipas, isang grupo ng mga bata ang dinala doon, ngunit makalipas lamang ang 2 araw, inilipat din sila sa ibang lugar. Hindi niya alam kung saan sila dinala, ngunit ibinunyag nitong nasa itaas lamang ng gusali si Victor. Kung gusto ni Jack ng mga sagot, kailangan niya itong harapin. Matapos niyang palabasin ang mga bata upang makatakas, bumalik si Jack sa loob upang tapusin ang laban. Ngunit pagpasok niya sa pasilyo, bumungad sa kanya ang hanay ng mga tauhan ni Victor na nakapila sa magkabilang gilid, bawat isa ay may hawak na mahahabang itak. Sumugod si Jack na parang isang galit na bagyo, at bawat galaw niya ay nagiiwan ng dugo sa sahig. Nang mapabagsak ni Jack ang huling kalaban, akala niya ay pansamantala nang natapos ang labanan. Sa dulo ng pasilyo, nakita niya si Hank na mag-isang nakikipaglaban sa mahigit 12 armadong lalaki.
Sa gitna ng bakbakan, nagawa pa ni Hank na itaas ang kanyang kamay bilang hudyat kay Jack na ipagpatuloy ang pagpasok, na para bang sinasabing siya na ang bahala sa mga kalaban sa labas. Nang walang pag-aalinlangan, agad na tumakbo si Jack papasok ng gusali, ngunit isa na namang grupo ng mga armadong tauhan ang humarang sa kanya. Sabay-sabay siyang sinalakay ng 3 lalaki, ang isa ay may hawak na itak, at ang isa naman ay may pamalo. Umiikot ang kanyang mga kamao at paan na tila walang tigil na ipo-ipo, hanggang sa isa-isang bumagsak ang kanyang mga kalaban. Kahit ilang beses siyang nasugatan at patuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang katawan, hindi sumuko si Jack at ginamit ang matinding galit upang ipagpatuloy ang laban. Mula sa observation room, tahimik na pinanood ni Victor ang buong labanan sa pamamagitan ng mga surveillance camera. Habang kumakain, kampante niyang hinintay ang sandaling makarating si Jack sa kanyang opisina upang siya mismo ang tumapos sa kanya. Para kay Victor, si Jack ay isa na lang naglalakad na bangkay dahil sa dami ng sugat na tinamo nito. Ngunit sa kabila ng walang tigil na pagdurugo, pilit pa ring itinulak ni Jack ang kanyang katawan papunta sa opisina ni Victor. Pagkakita kay Jack, napahalakhak si Victor, ngunit bago niya ito patayin, nais muna niyang ibunyag ang isang lihim. Ipinaliwanag niya na ang dating amo ni Jack, na ang anak ay ang lalaking nahulog sa construction site, ay hindi tumigil sa pagmamanman kay Jack. Ang mas masakit pa roon, inamin niyang si Frank, ang may-ari ng karinderyang pinagtatrabahuhan ni Grace, ay isa talagang tauhan niya sa simula pa lamang. Ang matandang yon ang nagtaksil kay Jack at nagbunyag ng lahat ng impormasyon tungkol sa kanyang pamilya, dahilan upang mangyari ang malagim na trahedya. Ngunit may isa pang nakakagulat na revelasyon. Hindi kailanman dinala ang anak ni Jack sa pabrikang yun, at sa halip, lihim itong inilipat ni Frank sa ibang lugar upang ilayo sa panganib. Matapos ibunyag ang lahat ng kanyang sikreto, yumuko si Victor at mahigpit na sinakal si Jack gamit ang 2 niyang kamay. Habang unti-unting nawawala ng hininga, biglang sumagi sa isipan ni Jack ang mukha ni Grace bago ito namatay. Doon naunawaan ni Jack na kahit mamatay siya, kailangan niyang mahanap at mailigtas ang kanyang anak. Sa gitna ng pagiging desperado, napansin niya ang isang matalim na bubog na nakatusok sa kanyang braso. Nang ma-realize na yon na lamang ang natitira niyang sandata, tinipon ni Jack ang natitira niyang lakas at hiniwa ang leeg ni Victor gamit ang bubog. Matapos patayin si Victor, pasuray-suray na lumabas si Jack upang hanapin si Hank, ngunit sobra na siyang nanghihina at halos hindi na makapagsalita. Kahit sugatan, hindi siya nag-aksaya ng oras at agad na sumakay sa isang bangka upang ipagpatuloy ang paghahanap. Sa kanyang paglalakbay, muli niyang natagpuan ang traidor na si Frank. Wala nang matatakbuhan ang matanda, kaya inamin na niya ang buong katotohanan, at sinabing ginawa niya lang ang lahat dahil sa matinding selos. Bago dumating si Jack, matagal na siyang may gusto kay Grace, ngunit nang dumating si Jack, siya ang pinili ng babae. Dahil dito, nawalan na ng pag-asa si Frank at yun na ang panahong nakipagsabuatan siya kay Victor. Matapos ang kanyang pag-amin, tahimik na tumayo si Frank at hinintay ang hatol ni Jack, handang tanggapin ang kamatayang alam niyang nararapat sa kanya. Ngunit sa mismong sandaling yun, narinig ni Jack ang iyak ng kanyang anak. Agad siyang napahinto, at sa isang iglap ay naglaho ang lahat ng galit at paghihiganti na matagal niyang kinimkim. Ang tanging bagay na mahalaga sa kanya ay walang iba kundi muling mayakap ang kanyang anak. Matapos ang napakaraming paghihirap, dugo at pagdurusa, muling nagkasama ang mag-ama. Mahigpit nilang niyakap ang isa't isa, na para bang ayaw na nilang muling magkahiwalay. Bagamat dumaan sila sa isang bangungot na sumira sa kanilang pamilya, nagkaroon pa rin sila ng pagkakataong magsimula muli. Matapos malampasan ang impyernong pinagdaanan nila, maaari na nilang tahakin ng isang bagong buhay, isang buhay na puno ng kapayapaan at pag-asa, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ang like button kung nagustuhan mo ang pelikula at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.